Anong mali ang ginawa mo? Kasi kung hindi mo nakikitang mali mo, kahit na mag-usap tayo na matagal dito, wala tayong paroroonan. So yung kalbo, nakapulat, naka-green na short pants, ay siyang kitang-kita dahil makintab yung ulo. May mga nanununtok-nuntok. Sino sinusuntok sa video na yon? Opo. Pagkatapos po, sila yung magkasundo, nagbigay na po ako ng sanction sa kanya. Yung mismong bayo ng tinitira na pamangkin ko na sabi, pag lumabas, mabarilin niya. Ba't ginawa mo, nakipagsuntukan ka? Paano kung may baril yun na pumutok na tigok ka? Wala ka na ngayon, hindi kita makakausap. Ano ba nangyari, Justin? At bakit parang nagkagulo roon ang nutok daw ata ng pellet gun? Sino tinutukan ng kaibigan mo? Si PC daw po, nutukan daw po ng pellet. Sino nanutok ng pellet, kaibigan mo? Opo. Bakit tinutukan ng kaibigan mo si Fish ng pellet gun? Nagkapikunan po ata nagkapikunan. sila. Yung dumating po yung tito nun, yung PC. Tito ng Fish, nagtatrabaho sa barangay, tama? Opo. So yung kalbo, nakapulat, naka-green na short pants, ay siyang kitang-kita dahil makintab yung ulo. May mga nanununtok-nuntok. Sino sinusuntok sa video na yon? Opo. Bakit siya nanuntok? Hindi niya lang kinuha yung mga anong dahilan na nakipagsuntukan para tuloy batang kalbo. Ikaw, mainit ulo mo dahil wala kang buhok? Hindi naman oh. So malamig naman natin ang weather. Maintindihan ko kung sakaling sobrang init, wala kang buhok, kaya mainit ang ulo mo, kumukulong dugo mo, nakipagsuntukan ka. So okay ka lang, hindi naman makuha isang bumbunan mo ng panahon na yon. Barangay Tanod ka, okay? Okay. Dahil barangay Tanod ka, ano nangyari nung dumating ka? Ba't ka nakipagsuntukan? Yun ang tanod ka eh. Ano ko kasi, yung pamangkin ko, pinuntahan ko doon sa bahay, yung mismong bayo ng tinitira na pamangkin ko na sabi, pag lumabas, mabarilin niya. Anong mali sa ginawa mo? Hindi ba dapat pag ganun, kunyari, hindi nyo alam na totoong baril o fake na baril o pellet gun? Bilang tanod, gusto ko maintindihan, anong dapat tamang gawain ng isang tanod na kapag may kaguluhan ng ganyan o may nanutok, anong unang dapat mong gawin? A, susuntukin mo, bakan mo, or magre-report ka muna na posible kasi baka totoong baril, magkaputukan. So tatawag ka ng pulis, hindi ba dapat ganun? Oo nga. Ba't ginawa mo, nakipagsuntukan ka? Paano kung may baril yun na pumutok na tigok ka? Ngayon, ang tanong ko sa iyo, anong mali ang ginawa mo? Gusto ko maintindihan. Kasi kung hindi mo nakikitang mali mo, kahit na mag-usap tayo na matagal dito, wala tayong paroroonan. Bakit sumama ka sa parang simpleng rumble na mga bata nag-aaway, 17, kasi may pellet gun? Alam ko naman, pero sabi mo, may mali ka at hindi ganun ang isang tanod. Ako lang mo, pro-tanod kami dahil nakikita ko nakakaawa ng mga tanod, volunteer, sa kaperanggat na sweldo, ginagampanan yung trabaho ninyo. Pero hindi ako payag sa ganyang klaseng inaasal ng mga tanod. Hindi naman sweldado, volunteer lang kayo. Pero mali yung pagpapatupad mo ng tungkulin mo. Di ba tama? Ayun. So ngayon, dahil alam mo yan, balita ko, sinuspindi ka rin ng kapitan. Totoo ba yan? Nung 7 ng December. Anong sinabi ng kapitan sa'yo? Bakit ka sinuspindi? Maling araw yun. Ayun. So ba inaamin mo ba ang pagkakamali mo? Oo, sir. Okay. So akin lang, basta't nasanay ka na, nasuspindi ka na. So ngayon, ikaw ba'y natuto na or tutuloy mo pa rin? Hindi na. Kap, may tatanong lang ako sa inyo, ano? Ayun ba mga tanod natin, nabibigyan ba natin ng kada 3 buwan na training, paalaala? Kasi nakaling may pagkaguluhan, ano pong gagawin? Sila ba'y nabibigyan sila ng parang training every now and then? Opo, every month po, sila po yung aking mini-meeting kasama Okay. ng lupon. Okay. Pagka po ipaalala sa kanila kung ano po yung duties and responsibilities nila sa barangay. Alright. Ano po dapat nilang gawin. Kasi sila po ay dapat po ay panatili lang peace and order at tulong po natin barangay. May tatanong po ako na medyo hindi na po ba... kami po sa Bitag, ano? Nakikita po namin na hindi po magdali ang trabaho ng isang volunteer tanod. Hindi namin kinukonsente pag mali, mali. Talagang dapat punahin yan. At umaamin naman pagkakamali yung tanod din nyo. At syempre, pag ang taong umaamin ng pagkakamali, na itutuwid yung mali. Basta't umamin siya at may pagsisisi. Hindi lang yung amin. Siguro naman, Kap, nakita mo sa tao mo na nagsisisi ba yan, na hindi niya nauulitin o parang umaamin ng pagkakamali para matapos lang. Ano sa palagay mo? Umamin ba ng pagkakamali? Hindi, nangako na hindi niya nauulitin. Opo, Idol, alam niyo po, ang ginawa ko nga po, pagkatapos po sila yung magkasundo, nagbigay na po ako ng sanctions sa kanya para po paliwanag siya. Okay. Magsilbing warning sa ito, isang buwan kitang sinususpindi sa barangay. Alright. Okay. Sana wag na mahuli at sagot naman po niya sa akin, Kap, hindi na humahuli. Alright. Okay. Alam ko naman, Kap, 57 years old na yan, ano? Pero Kap, ito, labas ng konti. Nakikinig po. Kami po'y sumusuporta po sa mga volunteer tanod natin. Sila may volunteer lang, kaya mababa ng mga sweldo niyan. Siguro, Kap, sa ganito, para man sa ganun, i-train sila. Para nang sa ganun, hindi na maiwasan ng mga ganitong klaseng
mga sigalot o di kaya kaguluhan. At total, sinuspindi na ninyo, pero ayon po sa complainant, gusto lang makakuha ng certificate to file action kung pwede raw ba na para magsampa sila ng kaso laban sa tanod or ama ka naman ng barangay, siguro Kap, tawagin mo yung magkabilang panig at para maimbestigahan mo pa at ita-turn over namin sa inyo dahil nasa bulwarto niyo po to, tayo mo na pakialamero dun sa trabaho ninyo dyan, buong galang, total, nag-imbestiga na kayo, ipapaharap po namin sa inyo siguro muna itong mga complainant at then kung gusto nilang mag-file ng certificate, get certificate to file action, nasa sa inyo na po yan. Pero bilang ama ng barangay, pinagkakaubaya ko muna sa inyo, mga anak-anakan ninyo dyan sa barangay. Pwede ba baka? Na kanay tatawag sa inyo mga susunod na araw. Kaming dalawa ni Carl, itong si The Next Generation Bitag. Pwede ba yan? Opo, anytime po. At sila po ay hihintayin po namin dito para po mag-file ng formal complaint at para po mabigyan po sila ng imbitasyon para po sa kanilang hearing. Dadaan po naman natin sa legal process. Okay. Siguro, Kap, sa mga ganitong klaseng instances naman, ay siguro maganda na lang pag-uusap sila. Kung sakaling hindi sila magkasundo, then it's best na sila ibigyan din ng CFA para kung sakali they want to explore the legal remedy on that part, then hayaan po natin sila on that part since karapatan po nila yan. Okay po, Kap? Opo. Sa batas. Alright. Ano po ba dapat gawin ng mga otoridad, barangay o pulisman kung yung pong bata o minor de edad, 15 taong gulang pataas, pero hindi lalagpas ng 18 taong gulang? Yan po yung binabanggit kasi sa atin pong Republic Act 9344 na parang intervention for children in conflict with the law para po alam natin kung kanino natin dadalhin yung mga kabataan. Maaring ganun po yung tinutukoy nyo, Ginoong Bentulfo, at napakahalaga po niyan sa kasalukuyang kapanahunan. Ay gusto lang natin dito maging ma-resolve to. Ay, una sa lahat kasi attorney, kuminsan sa tiwala ng mga tao lumalapit sa atin na nare-respeto pa rin natin yung sinasabing mga tungkulin ng barangay na maayos doon sa kanilang kinalalagyan. At pag sinusubukan natin i-endorse sa kanila kasi sinuspindi na ni Kap. At at the same time, kung gusto pa rin mag-file, parang humihiling ng certificate of file action, si Kap naman bilang ama ng barangay, siguro maganda mag-usap-usap sila, magkabilang panig. Kasi yun naman talaga ang pinakasaysay dyan na attorney, hindi agad yung kaso-kaso agad napupuno yung hukuman natin sa mga ganyang klaseng kaso Tingin niyo, attorney? Maganda po yung binabanggit nyo. In fact, kagaya po ng madalas na nating mabanggit sa helpless ipabitag mo, Ginoong Ben, Ginoong Carl, mga kababayan, ipapareglo din po ng hukuman pagdating sa husgado. At ibig sabihin, utusan sila pumasok sa mediation and conciliation conference kahit po pa gaano kabigat yung kaso nila at hanapan ng areglo. So, kung po pwede, pero wag nang gumastos ng mas mabigat pa, doon na lang po sa tanggapan ng barangay authorities, magkaroon na po ng unawaan at kasunduan na lalagdaan. Alright. Sharon, nandiyan ka pa? Yes po. Okay, Sharon, ganito pag mas maganda mag-usap muna kayo sa barangay kung sakaling hindi po kayo magkasundo, sana naman magkasundo kayo, ay aabot sa point na makabigyan kayo ng CFA. Pero sana ma'am, hindi na po umabot doon at siguro magkaroon ng patawaran na. At sa susunod, mag-iingat din po sa mga biro na ginagawa ng mga, alam mo naman mga kabataan, minsan mga careless, hindi naiisip yung mga bagay-bagay, ay maganda din may makuha din silang aral dito sa nangyari. Aside dito sa kay Tanod na meron talagang malaking kasalanan, pero kung titingnan din natin, dapat din magabayan din yung mga bata para maiwasan na maipit sa ganitong klaseng sitwasyon. Okay po, ma'am? Okay po. Okay, maraming salamat sa inyo. Okay. Alright.